Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin B. Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dating finance officer ng Communist Terrorist Group, kusang sumuko sa mga otoridad sa Ilocos Sur. Mahigit 1 milyong piso na halaga ng iligal na kahoy ng NARA, nakumpiska sa checkpoint ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company. 856,000 pesos na halaga ng iligal na droga, nasabat ng mga otoridad sa Daraga, Albay. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Aabot sa mahigit 1 milyong piso na halaga ng iligal na kahoy ng NARA ang nakumpiska sa anti-criminality checkpoint ng mga membro ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company. Driver at pahinanti nito, arestado. Magbabalita dyan si Police Corporal Roldan Giab. Arestado ang isang truck driver at ang kanyang pahinante matapos mahulihan ng tinatayang 2,100 board feet ng kahoy na NARA sa bayan ng Jadin, Nueva Vizcaya nitong ika-4 ng Nobyembre ngayong taon. Ayon sa ulat, pinahinto ng mga kapulisan ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa isang anti-criminality checkpoint ang isang Isuzu Elf na walang plaka at natatakpan ng itim na canvas matapos nila mapansin ang kahinahinalang kilos ng nasabing sasakyan. Nang tanungin na bigo ang driver na magbigay ng makatwirang paliwanag hinggil sa kawalan ng plaka ng truck. Ipinahayag pa ng driver na ang mga naaning palay umano ang kargamento. Gayon man nang masusing siyasatin ng mga pulis, nakita nila ang mga troso ng NARA na bahagyang nakalitaw sa siwang ng likurang bahagi ng sasakyan. Nang hingan ng mga kukulang dokumentong magpapatunay sa legal na pagmamayari o pagbiyahe ng mga naturang mga kahoy, nabigo ang mga suspek na magpakita ng anumang papeles dahilan upang arestuhin sila ng mga otoridad. Ayon pa sa ulat, ang mga iligal na kahoy ay nagmula sa Tabuk City, Kalinga, at patungo sana sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga suspek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Jadi Police Station para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Tinatayang aabot sa 1,050,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nasabat na illegal na kahoy.
Samantala, pinuri ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2, ang mga kapulisan ng 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company na nasa likod sa pagkakahuli ng mga suspek at hinikayat ang mga membro ng PNP na ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad sa PD 705 upang patuloy na maprotektahan at mapangalagaan ang kalikasan sa lambak ng Cagayan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. 856,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot nasabat sa isinagawang buy-bust operation sa pinagsanib puwersa ng Daraga Municipal Police Station at PIDEA. High-value individual na suspect arestado. Police Staff Sergeant Hani Tria Abad sa balita. Arestado ang isang 40 anyos na high-value individual matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng shabu sa isang undercover police operative sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Daraga Municipal Police Station at ng PIDEA Albay Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Regional Office 5. Kinilala ang suspect sa alias na Toto na itinuturing na high-value individual sa kalakalan ng ilegal na droga. Nakumpiska mula sa kanya ang humigit kumulang 126 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 856,800 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Daraga MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanit Iyabat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Sa patuloy na programa ng pamahalaan kontra insurensiya sa bansa, kusang sumuko ang isang dating finance officer ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa Barangay San Agustin, Ilocos Sur. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Myra Beran. Matagumpay na naresto ng mga otoridad ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay San Agustin, Ilocos Sur nito lamang ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang naarestong suspect ay dating CTG Finance Officer sa Santo Tomas, La Union sa ilalim ng kilusang larangang gerilya. Kinikilala rin siya bilang giyang pampolitika at political instructor ng Reyong Unit Sentro at kasulukuyang miyembro ng Squad 1, Platoon 1, NPA Abra, Regional Guerrilla Unit, Ilocos Cordillera Regional Committee. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit Abra kasama ang mga tauhan mula sa RID Procar, RIU PIT Abra, 2nd Abra Provincial Mobile Force Company at Bangged Municipal Police Station. Ang arestado ay naharap para sa kasong rebelyon na walang piniyagang piyansa at sa kasalukuyan nananatiling detained ang suspect sa Candon City Jail habang inaayos ang koordinasyon sa korte ng pinagmulan para sa kanyang kaso. Ipinapaabot ng PNP Procar sa publiko ang resulta ng operasyon bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na sugpuin ang mga iligal na aktibidad ng CTG sa rehiyon. Mula dito sa Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Myra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Tuloy-tuloy pa rin nakaantabay at nakabantay ang mga tauhan ng Kalibong Municipal Police Station, partikular na sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino sa mga evacuation center. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glidel Astrologo.
Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jeric B. Vargas, Chief of Police ng Kalibo Municipal Police Station, ang pagsubaybay sa mga evacuees sa iba't ibang barangay ng Kalibo habang patuloy na nararanasan ng bayan ang epekto ng Bagyong Tino. Nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing aktibidad na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng individual at pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation centers. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Vargas, nagsagawa ang mga tauhan ng Kalibo MPS ng tuloy-tuloy na inspeksyon at pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay upang alamin ang kalagayan ng mga evacuees at ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Patuloy namang nakahanda ang Kalibo Municipal Police Station sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan ng komunidad. Ang dedikasyon at malasakit na ipinapakita ng mga kasapi ng PNP sa ganitong panahon ng kalamidad ay patunay ng kanilang tunay na layunin na maglingkod at magprotekta sa sambayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Matapos ang walang humpay na pag-ulan dulot ni Typhoon Tino, karagdagang puwersa ng Cebu City Police Provincial Office ang pinadala sa hilagang bahagi ng Cebu upang magbigay ng relief at rescue operation sa nalabis na naapektuhan ng bagyo. Patrolwoman Judith Nicanor sa report. Sa patuloy na pagtugon sa epekto ng Bagyong Tino, personal na pinangunahan ni Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr. ang briefing at dispatch ng mga search and rescue teams sa Cebu Police Provincial Office grounds nitong Nobyembre 4 taong kasalukuyan. Matapos ang masusing pagpupulong, agad na tumulak ang mga dedikadong STAR troops patungong hilagang bahagi ng Cebu upang magbigay ng tulong, rescue operations at iba pang emergency services sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng bagyo. Ang hakbanging ito ay bahagi ng proactive disaster response strategy ng Cebu PPO na layuning tiyakin ang kaligtasan, kahandaan at mabilis na pagresponde ng mga kapulisan sa panahon ng kalamidad. Patuloy namang nananawagan ng Cebu PPO sa publiko na manatiling mapagmatyag, kalmado at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa agarang tulong at koordinasyon sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Arestado ang isang street-level individual matapos ng isang matagumpay na buy-bust operation ng Southern Leyte PNP. Mahigit 18,000 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Patrolwoman Maria Elena Singian, ibalita mo. Mga autoridad ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Bugo, Maasin City, Southern Leyte. Bandang alas 4:24 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Maasin City Police Station kasama ang Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa sospek ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2.67 gramo na nagkakalaga ng 18,156 pesos, 4 na pirasong 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang cellphone. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng Southern Leyte PNP katawang iba pang ahensya ng gobyerno ang kampanya laban sa legal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sugatan ng 3 individual matapos sumalpok sa isang bahay sa Dato Sinsuat ang isang SUV na may kargang smuggled cigarettes. Patuloy na pinaghahanap at nagsasagawa ng masusing investigasyon ang otoridad upang mahuli at mapanagot ang tumakas na sospek. Tinutukan niya ni Patrolwoman Maricris Algabre.
Tatlo ang sugatan matapos bumanggang isang SUV Montero sa isang kabahayan sa Barangay Tambak, Dato din Sinsuwat, Maguindanao del Norte nito lamang ikadalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nasugatan na sina Bay Ali, Saiful Sumangkang at Nurhana na pawang mga nakatira sa naturang bahay. Batay sa inisyal na investigasyon, galing umano sa Barangay Awang ang SUV at patungo sa direksyon ng Barangay Poblasyon Dalikan nang mawala ng kontrol ang driver dahilan upang bumangga ito sa bahay ng mga biktima. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang driver ng SUV at kasalukuyan ng pinaghahanap ng mga autoridad. Na-recover naman sa loob ng sasakyan ang 14 na kahon ng umano'y smuggled cigarettes. Patuloy ang investigasyon ng Dato din Sinsuwat Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na driver na posibleng kaharap sa kasong multiple physical injuries, damage to properties at paglabag sa anti-smuggling law. Nanawagan naman ang PNP sa tumakas na driver na panagutan ang pinsalang kanyang idinulot at makipagtulungan sa investigasyon upang maisaayos ang nasabing insidente. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At mga ka-PNN, 50 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Maghahati ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.